Alam mo na ba kung paano magtasa ng pencil at ng charcoal pencil nang hindi napuputol? Kung ganoon, sa video na ito ay malalaman mo kung paano magtasa nito. Kahit gaano kahaba yung tasa na gusto mo ay hindi ito mapuputol. Okay. Basta sundan mo lang itong video na ito. Kaya naman ito naging tutorial natin ngayon dahil dito sa comment ni Christine Margaret Mendoza Morales. Shoutout sa'yo dahil sa comment mo na maraming ang napuputol na mga pencil dahil sa kanilang pagtasa. Dito panoorin nyo to para matutunan nyo kung paano magtasa nang hindi napuputol. Pero bago yun ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Orisis Salvador Montalana. Meron tayo ditong isang tatasaran, isang pencil na hindi pa ito natatasaran. Kaya susubukan natin tasaran ito nang hindi napuputol. At meron din tayong gamit na pantasa, ordinaryong pantasa lang. At meron din tayong cutter. Yan yung gagamitin natin pantasa para matasaran natin ng maayos itong pencil na ito. Meron din tayong tatasaran dito na charcoal pencil. Ngayon ay kumpleto na. Shoutout nga pala kay Kabado Portrait. Pati na rin kay Art Rookie. Sisimulan na natin kung paano ito tatasaran. Unahin muna natin itong pantasa na ito. Ordinaryong pantasa lang ito. Papalabasin natin yung talim ng pencil para madali natin itong matasaran gamit yung cutter. Kailangan maging matulis yung dulo nito. At pagkatapos natin tasaran gamit ito, kaya na matulis na yung dulo niya. Pagkatapos natin tasaran yung dulo, gagamitin naman natin itong cutter. Sa paggamit nga pala ng cutter, kailangan hindi ito naka-pressure. Didikit mo lang yung cutter dito na medyo pa-slide ng konti at huwag kang magpipressure dito. Ang ipang-pressure mo lang ay itong hinlalaki mo. Itutulak mo lang ito na medyo pa-pressure ng konti, patulak. Huwag pa ilalim. Ibig sabihin ay paipit. Kailangan itong hinlalaki mo ay laging tumutulak. At ito naman sa may kabila, sa may kaliwa, ay nakaalalay lang ito dahil ito ang makukontrol sa pagtasa mo. Ididikit lang naman natin ito gaya ng ganito sa ginagawa ko na para lamang siyang nakalapag. Bilisan natin ng konti, masyadong mahaba. Sa pagtasa ng ganito ay dito nyo makukuha kung gaano kahaba ang gusto nyong tulis ng inyong pencil. Basta wag nyo lang itong lalagyan ng pressure kapag magtatasa kayo ng pencil. Kasi kapag mayroong pressure ay mapuputol ito. Siguro para sa akin ay sapat na yung ganito kahaba. Ngayon ay natutunan nyo na kung paano magtasa dito sa pencil. Ang isusunod naman natin ituturo ay yung sa charcoal pencil. Kung paano magtasa doon ng hindi napuputol. Dahil sa charcoal pencil ay ito ay sensitibo kapag magtatasa ka. Kunting galaw mo lang ay mababali ito. Isunod na natin. Ganito ang pagtasar ng charcoal pencil. Ang una sa lahat ay same lang naman doon sa gagawin natin. Ang una ay papalabasin ulit natin yung dulo na medyo mas mahaba doon sa nauna kanina. Paano nga ba paggamit nitong pantasar na ito sa charcoal pencil? Kailangan ay malambot, ibig sabihin magaang yung daliri mo. Kapag lumabas na yung itim o yung tulis ng charcoal pencil, ay ang isusunod naman natin ulit ay same lang doon sa kanina. So kunti pa mga kapinsil. Sensitibo talaga kapag charcoal pencil yung ating tinatasaran. Hindi mo alam kung paano tasaran at napuputol. Pwede na to. At ang susunod naman natin ay itong cutter. Sa paggamit natin ng cutter ulit ay mas magaan doon sa pencil na unang tinasaran natin kanina. Dapat dito ay talagang nakapatong lang talaga siya at nakaalalay lang talaga dahil charcoal pencil nga itong tinatasaran natin. Kailangan mas maiging pag-iingat at mas malambot kaysa doon sa naunang tinasaran natin. Basta yung pagtulak ng hinlalaki natin dito sa charcoal, kailangan dahan-dahan lang yung ating pagtulak dito. Kasi kapag mabilis yung pagtulak natin at mas mabigat, siguradong mapuputol yung ating charcoal. Kapag magtatasa kayo, charcoal man yan o pencil man yan, ay kailangan huwag niyong madaliin na magtasa. Kasi kapag minadala nyo, ay posibilidad na mapuputol din ito. Tapos na yung ating pagtasa. Ganyan lang magtasa ng charcoal pencil at ng pencil. Huwag na pala kayo magtasa ng pencil o ng charcoal ng ganito. Dahil kapag ganito ka magtasa gamit yung cutter ay siguradong hindi ka makakapagtasa at siguradong ubos na yung pencil mo. O baka hindi ka pa makapagtasa. Maiinis ka lang dahil paubos na yung pencil mo, hindi ka pa nakakapagtasa. Dahil putol-putol na yung iyong pencil. So mga kapinsil, baka naman pwede na i-follow ako para maging updated ka sa mga tutorial natin na gaya nito o sa mga iba't ibang klase natin tutorial, skin tone at hairstyle, drawings at kahit ano na tutorial natin. Maraming salamat mga kapinsil sa pag-follow, sa pag-suporta po sa akin page, sa akin mga video. Maraming salamat at God bless.